Mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, kapayapaan ay sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, tayo'y nagsisipagnasa na patuloy na itanghag ang nakalulugod na kaarawan ng Panginoon. Kaya naman tayo binigyan niya ng napakadakila ng mga awitin ng pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba sa kanyang banal na pangalan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Gayunman mga kapatid, sa lahat po ng mga tao na nagsisipagnasa na maging bahagi ng nakalulugod na kaarawan ng Panginoon, sa ating pong pag-aawitan, isaalang-alang po natin ang mga bagay na sinilita ng Panginoon. Sa aklat po ng mga awit, sinasabi po dito, Kabanata 7, sa 17 talata po mga kapatid, ganito po ang sinasabi. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ayon sa kanyang katwiran at aawit ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taasan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Alam niyo po, ito'y buong kagalakang ipinapahayag sa banal na bundok ng Zion. Bakit po mga kapatid at mga kaibigan? Paano tayo makakaawit ng pagpapasalamat ayon sa katwiran ng Panginoon? Kung ikaw o kung ako man ay nagsisiawit ng ayon sa katwiran ng Panginoon, kinakailangan mga kapatid at mga kaibigan, maging bahagi tayo ng isang bayan na itinatag ng katwiran, na itinatag ng Panginoon sa kanyang katwiran. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kung hindi ka matatatag sa katwiran, hindi ka makakaawit ng naayon sa katwiran. Ibig sabihin, kailangan matatag ka sa katwiran. Ngayon, ano ang pangalan ng mga taong natatag sa katwiran? Ang mana po ng mga lingkod ng Panginoon. Pag sinaliksik po natin sa aklat ni Propeta Isaias, ang mana po ng mga lingkod ng Panginoon ay ang katwiran galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa makatwid, sa madaling salita, mga kapatid at mga kaibigan, ang bayan na itinatag sa katwiran ng Panginoon, ito ang bayan na makakaawit ng naaayon sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. Mayroon po bang pangalang sinasabi ron? Saliksikin mo, kapatid at kaibigan, hanggang sa masumpungan mo't maunawaan na ang bayang itinayo sa katwiran ng Panginoon na umaawit, ito ang bayang tinubos niya, ang kanyang banal na bundok ng Zion. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya dito sa bayan ng Panginoon, buong kagalakan namin ipinag-ihiyawan ang katwiran na nagsilang sa amin, ang katwiran na nagsilang sa ating lahat, ang katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo na tumatahan sa bawat isa na sumasampalataya. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy natin ipahayag sa buong sanlibutan kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Awitin natin may buong kagalakan mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabubuhay maguli. Sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay.
sa ating pagsasaliksik ng kaharian ng Panginoon, ng kanyang katwiran, ating naalaman na ito'y tumatahan sa kanyang mga tunay na lingkod ng mga hinirang. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy tayong mga galak na itaas ang hari ng lahat ng mga bansa. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin may buong kagalakan mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hopes, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayong magsiyawit ng may buong kagalakan, mga kapatid. Ipaghiyawan natin ang makapangyarihang Diyos na tumataan sa banal na mundo ng Zion. Alleluia, Alleluia. Sama-sama tayong magsiyawit, mga kapatid. Alleluia. Alleluia. Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Alleluia. Praise our God, all ye servants, and ye that fear him, both small and great. Alleluia. 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 For the Lord God omnipotent reigneth. For the Lord God omnipotent reigneth. For the Lord God omnipotent reigneth. Alleluia.
Purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid, patuloy tayong magtaas ng ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, pustos ng kagandahang loob, ang iyong dakilang kahabagan at kawan, ay patuloy namin, Panginoon, na ipinagpapasalamat sapagkat sa pamamagitan nito'y tinanggap namin ang iyong pagkukup sa pamamagitan ng aming Panginoon, Hesus Kristo. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat sa katwiran natatag ang bawat isa sa amin upang ito'y aming lakaran at ipamuhay at upang sa gayon ang aming pamumuhay dito sa sanglibutan ay maging kalugod-lugod sa iyong dakila at banal na paningin. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kaming itaas ang mabubuting balita sapagkat bilang iyong mga lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan upang maghayag ng iyong katwiran, nagagala kaming ipagpasalamat ang lahat ng mga bagay sapagkat sa pamamagitan din ng iyong dakila at banal na kalooban, natayo ang iyong bayan na ngayon nagpapahayag ng mabubuting balita sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang kaharian mo, ang iyong katwiran na tumataan sa aming puso at isipan ay patuloy na nahahanda upang madinig ng lahat ng mga taong nagsisipaghanap ng iyong kagandahan. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aming mga kilos, sa lahat ng aming isipin, sa lahat ng aming mga bagay na aming tutugin. Patuloy namin dinadalangin na ikaw ang namamagitan sa puso at isipan ng sino mang taong kahabagan mo maging bahagi ng iyong dakila at banal na bayan sa makatwid ay ang iyong banal na bundok ng Zion. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na lubuhan. Ang lahat ng mga banal ay patuloy na nagbubunyi upang itaas sa iyo ang aming dakila at banal na pagsamba, pagdakila at pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na mga lubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magpahayag ng Amen. 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 Isang napakadakilang pagbati po ang aming pinaabot sa lahat ng mga nakakarinig at nakakapanood ng channel ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Ang pagtatanyag ng natatanging panahon na inihanda ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan at kikilalanin na pinakatanda ng ating paniniwala na mga saksi sa pagkabuhay na maguli, ang banal na bundok ng Zion ang itinagtangi ng huling panahon sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Na ang layuning nakapaloob sa pagpapahayag ng katangi-tanging panahon na inihanda ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga nakakarinig na iniimbitahan sa napakadakilang selebrasyong inihanda ng ating tagapagligtas na siya ang panganay sa maraming magkakapatid na ang mga kapatid niya rito ay yung tatalima at sasaksi at magpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo ang bahagi ng kanyang katawan at tayo ang bahagi ng kanyang templo na inihanda at itinala sa langit. Amen. Maliwanag po ba Amen. yung layunin na ipangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan at sasampalatayanan upang matiyak na natin ang pag-asa ng kaligtasan natin bawat isa na ikabubuhay natin sa pagtatapat ng paniniwala ang tanda ng hula ng mga banal na propeta na ang kanyang banal na bayan na itinayo na nagsisiawitan ayon sa katwiran ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na itinalaga na nagdiriwang sa huling panahon na umaawit ang mga bagong awitin ng himno at salmo. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa mga nakakarinig sa lahat ng iniimbitahan ng tagapagligtas sapagkat ang huling imbitasyon na ito ay inihahanda niya na yung kanyang maluwalhating bayan dahil pinaganda ng tahanan sa langit yung maluwalhating bayan na itinalaga na tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Na buong tapang na pinaghihiyawan ng
pagtatanyag na nakalulugod, nakaarawan ng Panginoon Diyos sa lahat ng sasaksi magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, tayo po ang ipinaghanda ng huling panahon sa muling niyang pagparito. Ang kanatlahi ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi, bagong nilalang. Naunawaan po ba natin yung pagiging bagong nilalang nung kanyang banal na bayan ng maluwalhati na inihanda ng tagapagligtas? Amen po ba? Amen. Amen. Maawit ayon sa katwiran ng ating tagapagligtas na siya ang naghanda ng kanyang bayan. So, common sense ang bayan dito, yung mga taong nakakarinig na sasampalataya sa tagapagligtas natin. May tanda tayong tutuparin at pinaniniwalaan na nagkakaisa tayo ng doktrina sa paniniwala at bautismo. Amen po ba? Amen. Hindi po tubig ang sinasalarawang doktrina sa bautismo. Paniniwala upang malinis yung maruming lakad ng paniniwala nating lahat. Buhat sa pasimula na pandemya tayo, nadayaan sa tanas ng tao. Kaya nag-ialipin tayo ng kasalanan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung makakalaya lamang tayo, kung ipamumuhay natin sa pagtatapat ng paniniwala itong tanda ng patotoo na nangyari at ginawa ng tagapagligtas natin yung tanda ng patotoo. Na tuwing tayo nagdiriwang at nagkakaisa ng doktrina sa paniniwala, tayo yung magbabalik ng maraming karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan sa ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na sa Jesucristo. Maliwanag po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung sinabi ng Panginoong Diyos sa ating mga ninunong mga banal na propeta? At ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda. Isang babae magsisilang ng isang sanggol na lalaki. Natatawagin Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Magbibigay ng tanda sa lahat ng mga gaganap nito. Tayo naman ngayon ang magiging tanda sa paniniwala. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli na ibinigay sa atin yung pinakatanda ng bilit natin. Klaro po ba? Amen. Kaya ang bundok ng Zion, mayroong tanda na pinaniniwalaan at pinag-hihiyawan sa social media. Iniahasik yung binhi ng patotoo upang makinabang tayo sa pag-asa ng kaligtasan at katiyakan nating lahat na kung paparito na ang tagapagligtas Ngayon narinig tayong itinatanyag yung kapurihan at kadakilaan at kaluwalhatian at karangalan ng ating tagapagligtas, ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom ng ating paniniwala at pananalig. Maliwanag po ba? Amen. So, di nagaganap sa atin yung tanda na ibinigay upang tubusin ang kanyang bayan na sariling pag-aari. Bayan ho ang tutubusin, ha? Ibig sabihin, common sense. Pag napisa na tayong lahat, naiisa doktrina natin, nagiging bayan tayo ng tagapagligtas natin. Ilan ba ang tawagin niya na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga? So tayo yung community niya. Tayo yung lupain niya na itinangako na sariling banan niya na tinatahanan ng kanyang katwiran. Amen po ba? Amen. Nakatala sa langit, official sa langit. Pinaganda ng tahanan sa langit. Kaya po, bakit sa langit at muling babalik. Kukunin yung sariling kanya. Kukunin yung pag-aari niya. Naunawaan po ba natin yung bayan ng Panginoon hindi ginaganap dito sa madilim na sanlibutan? Bakit po ba naging madilim na mundo? I-clarify natin. Alala, ang mundo puro, ang iniisip na lang ng mga tao puro pang sariling kapakanan. Parang katawa-tawa na lang itong paniniwala na dapat natin gampanan bilang tao na ito yung buong katungkulan natin sa pagiging tao natin. Amen po ba? Amen. Kaya na-pandemya tayo ng kaipokrituhan
Lagi ang nasa isip natin mga bagay na nakikita. Hindi ba tayo pwedeng mabuhay kung wala yung nakikita? Hello, people of Zion. Sabi ng Panginoon, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Nagagalak ko. Ang sabi dito sa hula na magaganap sa bawat iglesia, ano po? Magaganap, kailangan maganap ito sa bawat mananampalataya na kung tawagin ni iglesia. Amen po ba? Amen. Amen. Kayo'y magsidaan sa mga pintuang bayan. Inyong ihanda ang lansangan ng bayan. Inyong patagin ang maluwang na lansangan. Ito, utos ito sa atin. Magdaan. Kung narinig natin ito ngayon, pakaunawain na natin. Naunawaan po ba natin? Amen. Narito ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa. Naunawaan po ba natin? Narito ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa. Ito po, yung kaarawan ng Panginoon. Ang Panginoon Kristo ang Panginoon ng Sabat. Pag binanggit yung araw ng Sabat, pagliligtas na po ito, huling panahon na po ito. Sino nagtanyag? Ang Panginoon na sinasabi dito sa hula kay Propeta Isaias, ang Panginoon na nagtanyag dito, ang Panginoon na nagpakilala nito, ang Panginoon na nagpahayag nito, ang Panginoon ang nagliligtas nito. Sa mga nakakarinig na maniniwala, pero binibigyan tayo ng kalayaan sa paniniwala Tayo rin ang magdidesisyon. Amen po ba? Amen. Narito ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa, inyo sabihin sa mga anak na babae ng Sayon. Narito ang inyong kaligtasan ay dumarating. Narito ang kanyang kagandahan, ang kanyang kagantihan ay nasa kanya, at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. At tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon. At ikay tatawagin, hinanap, bayang hindi pinabayaan. Amen. Nanawa niyo po ba na ang banal ng bundok ng Zion ay bayang hindi pinabayaan? Nagtanyag ang Panginoon hanggang sa wakas ng lupa Naririnig niyo po ba ako? Amen. Nakapalong tayo sa layunin, no? Itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo nang may biyaya ng pananampalataya na saksi sa pagkabuhay na maguli yung naghahayag ng katotohanan Amen po ba? Amen. I am a purest messenger of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hinahanap ng aking labi yung hula ng mga banal na propeta na tinatanyag tuwang napakabuting panahon na itilangin ng Panginoong Kristo sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ito hong pagbabalita ay napaka-joyful. Maliwanag po ba? Na yung bayan na itinayo sa paniniwala ang kanatlahi ng tagapagligtas. Pakibasa nga po yung aklat ng Matthew na binigay sa Panginoong Kristo ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan ng Panginoon Diyos, na ang Panginoong Kristo lamang ang paniniwalaan at kikilalanin natin. Kanino mang pangalan, wala na tayong dapat pang paniwalaan, kundi isa lang ang gumawa ng modular ruler ng paniniwala nating lahat. Pakibasa nga po. Narito. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Purihin ng Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita.
magpakailan-kailan pa man. Ano po sabi ron sa aklat ng Matthew? Sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol ng Kordero, ibinigay na sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lupa. Kanino mang pangalay, wala na tayong masusumpungan, kundi iisa lang yung pangalan na ibinigay sa silong ng mga langit sa kaligtasan natin lahat. Upang tayo'y tumalima at lisanin na natin yung kabagabagan ng sanlibutan, upang ang kahalilin ng kabagabagan at kalituhan natin kapayapaan at kapayapaan ang ating buhay dito sa pagbabantay at pag-iitay sa muli niyang pagparito na datnan tayong ikinabubuhay natin sa pagtatapat ng paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Mapalad ang tao ang kanlungan ang Panginoon. Mapalad ang bansang Pilipinas na ang kanlungan ng karunungan at paniniwala ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Mga nagpapatotoo, nagbabalik na maraming karangalan at papulit, kaluwalhatian at kandakilaan sa Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang kahapon, ako rin lang ngayon. Amen po ba? Amen. God is one true God. Maliwanag po ba? Amen. Ito ho yung pinanindigan kong katotohanan Saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan na magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Wala akong nararamdaman takot dito. Ang nararamdaman ko'y kagalakan, paghahasik ng bini, paghahasik ng pag-ibig sa lahat ng nauuhaw sa kabanalan, paghahasik ng kapanatagan at kapayapaan sa lahat ng mga nagugutom sa kabanalan. Amen po ba? Amen. Amen. Dito na lang nalalabi pag-asa natin lahat bilang tao Sa tanda na ibinigay sa atin na ito yung doktrina ng alaala na iniwanan sa atin ng ating tagapagligtas. Nagugulitain na natin ngayong huling panahon na sa muli niyang pagparito Daratnan tayong ikinabubuhay natin sa pagtatapat sa paniniwala yung ginawa niyang covenant na inaalala natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Lumitaw na ang maraming kasuklam-suklam at mga sinungaling at karumal-dumal na mga aral. Amen po ba? Amen. Panahon na ng pagsasaliksik at pagsusuri at pagbubulay-bulay ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Panahon na ng pagpapatatag at pagpapakatibay sa pananalig, pagtitiis, manatiling wakas, manatiling tapat sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli na ginawa niyang walang hanggang covenant na ito ang tungkulin natin bilang tao na gagampanan. Naunawaan po ba natin ang kausap ng tagapagligtas na sinasabi niya na binigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan dito sa sanlibutan May kapangyarihan o kaya si Satanas sa prinsipe ng kapayapaan. Pinailalim na ng Panginoong Jesucristo sa ilalim ng kanyang mga paa ang kapangyarihan ni Satanas. Dinaig niya na si Satanas. Amen po ba? Amen. Kaya sabi sa mga iglesia sa buong mundo na nakalat ang iglesia sa 7 kontinente sa lahat ng maraming mga bansa ang may pandinig ay makinig sa sinasalita ng banal na Espiritu Santo bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Maliwanag po ba sa atin? May tao pa po bang nakakarinig sa akin? Amen. Amen. Huwag kung kailan dumarating yung mga kalamidad, tsaka tayo nagpapakita ng kaipokrituhan na matatakutin tayo sa Panginoon Diyos Amen po ba? Nasasaktan po ba tayo? Hindi na bago.
Matagal na natin sinasaktan ng tagapagligtas natin sa ginagawa natin na pangsariling pakinabang eh. Amen po ba? Amen. Hello? Lahat ng bagay, lahat ng nakikita natin, lumilipas, nasisira, nabubulok. Maging tayo, saan tayo bumabalik? Sa alamok. Dahil sa alamok tayo nang galing. Kung gusto natin tanggapin ang kapayapaan, ipamuhay po natin, naririnig natin sa social media na ipinapangaral na walang bayan. Amen po ba? Isang hamak lang yung nakakaral at magmangat mahina, dukha. Hindi tumawag ang Panginoon Diyos ng mga tapos ang pinag-aralan. Hindi siya tumawag na malalakas na tao. Hindi siya tumawag ng may kapangyarihan tao sa sanlibutan. Kundi tumawag siya ng isang mahina at mangmang at dukha lamang upang mangyari ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos sa lahat ng maniniwala sa ating tagapagligtas na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Magtanyag ng nakalulugod na araw ng ating Panginoong Jesucristo. That is last days. Naunawaan po ba natin ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng araw ng Sabat? Pagliligtas. Di ba pinakita niya, araw ng Sabat, nung iligtas na yung tupang nalaglag sa balon, araw ng Sabat. Ito na ho yung itinanging panahon para makapangilin at makapamahinga tayo at magsisi tayo sa mga walang kabuluhang lakad natin pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Makatakas tayo sa mga tradisyon at kultura ng mundong ito. Makatakas tayo sa kabagabagang pinagsilangan natin sa mundong ito. Sino ho ba nagbibigay ng joy of the Holy Spirit? Kanino mang pangalan, wala na tayong masusumpungan. Ano sabi sa mga banal na apostol? Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan sa langit at sa lupa. Naunawaan po ba natin? Amen. Hindi ho ba't yung mga banal na apostol kinakausap ng tagapagligtas sa sinasabi ng lahat yun. Sa kanya na ibinigay yung lahat ng kapamahalaan. Lahat ng magpapasako pagdating sa paniniwala sa pag-iisip ng tagapagligtas, binigyan tayo ng pag-asa tagumpay na sa muli niyang pagparito manatili tayong tapat upang kung ano man yung kagulumihanan at mga problema at hilahin natin sa buhay siya yung namamagitan at pagbibigay ng solusyon sa atin at tagumpay sa lahat ng bagay na kinakaharap natin sa buhay. Do you believe that? The Word of God, the Word of truth, the Word of knowledge, the Word of wisdom, people of God? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Boldness po ito. Yung pagtatanyag. Paghahayag ng pagliligtas ng Panginoon Diyos sa lahat ng mananalig at sasampalataya sa Panginoong Jesucristo na nagdusa. Inako niya yung pagiging marumi ng lakad ng paniniwala nating lahat. Inako ng tagapagligtas yung pagiging sinner natin hanggang kamatayan upang tayo magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan na tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Nahayag ang larawan ng tunay na Diyos buhat sa pasimula. Nahayag ang larawan ng pagka-Diyos ng tunay na Diyos na iisa lang ang Diyos buhat sa pasimula. Nahayag ng buhayin maguli ang tagapagligtas natin na one true God lang ang paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na nagtatanyag ng nakalulugod na kaarawan ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga mananalig at sasampalataya sa Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Silyado ang paniniwala natin lahat. Amen po ba? Amen. Nakakapit po ba natin? Amen. Yung mga tagapagmana, silyado ang paniniwala.
at tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ito'y tatawagin hinanap, bayang hindi pinabayaan. Ako'y nagagalak eh. Nagagalak po yung aking puso. Bayang hindi pinabayaan ang bundok ng Zion. Naunawaan natin yung praise and worship, yung pagbabalik natin ng papuri at pagpapasalamat na umaawit tayo ng bagong awitin ayon sa katwiran ng Panginoon Diyos, na may tanda ng patotoo na yan yung katwiran ng Panginoon Diyos na sinasaksihan natin, na pinatunayan niya sa maraming mga bansa nang buhayin niya maguli ang lalaking tagapamagitan na kikilalanin at paniniwalaan natin upang tayo'y maligtas at talagang magkaroon tayo ng buhay na pag-asa sa muli niyang pagparito, na mapupuspos tayo sa kagalakan, kaalaman at karunungan at pagkaunawa. Hello? Nakakapi po ba natin? Amen. Bayang hindi pinabayaan ang bundok ng Zion. Who is the door of Mount Zion? Pakibasa ka po. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Purihin ang pagkabasa sa makapangyarihang salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Nakakapi po ba natin yung mediator? Siya tagapamagitan upang maligtas tayo at magkaroon tayo ng matagumpay na pamumuhay at paglalakbay sa madilim na dako ng mundong ito. Nabatbat na ng kasinungalingan ng mundong ito. Amen po ba? Amen. Sino ang nagsalita? Ang sabi ng tagapagligtas, ako ang pintuan ng aking mga tupa. Kanino mang pangalan, wala na tayong masusumpungan pa. Hindi ito gaya ng isang pintuan ng bahay na tinitira natin pansamantala sa mundo. Ang pintuan tinutukoy dito sa grammar ng paniniwala, ang tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Amen. Ano po sabi dun sa John chapter 14 verse 6? Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makararating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen po ba? Amen. Kaya yung ayaw kinalamin ng katotohanan na namagitan sa atin ngayon, na siya ang Panginoon ng mga Panginoon pagdating sa paniniwala, eh hindi makakarating sa kanyang Ama. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon ako pintuan ng aking mga tupi. Sino man pumasok makakasumpong ng kainan at lalabas malaya. Nakakain ng pagkain espiritual na narinig natin sa social media. Who is the door of heaven of our faith? Jesus Christ is the greatest door of heaven of our faith. Who is the key of our faith? Go to heaven. Jesus Christ is the greatest key of our faith. Nasaksi ko sa pagkabuhay na maguli na naninindigan po ako. Amen po ba? Sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 7, kung kayo'y mananatili sa akin at sa aking salita, ano man ang hilingin nyo sa aking pangalan, tatanggapin nyo. Amen po ba? Amen. Ang sabi, kung kayo'y mananatili sa akin at sa aking salita, ano man ang hilingin nyo sa idadalangin nyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tatanggapin natin at masusumpungan natin Hilingin natin mapuspos tayo ng pagkaunawa at karunungan pagdating sa paniniwala. Huwag tayo marangan sa kaisipan natin. Dahil buhat sa pasikulay na biktima tayo ni Satan, naalipin tayo ni Satan sa mga bagay na temporary nakikita natin na pinagdadasaan natin sa sanlibutan ito. Amen po ba? Hello? Amen. Amen. Nagugulat po ba tayo? Last days na po, iniimbitahan tayong lahat. Naririnig niyo po ba ako? Naririnig niyo po ako? Amen. Through social media. Nakikita po ba natin yun sa TV station, sa mga publicity, sa mga balita ngayon? Marami na, mga dinarat na, mga nakasisindak na kahihiyan, na mga nakangaral. O di nang nagaganap na hula ng mga banal na propeta.
Amen po ba? Amen. Maging sa ilalim ng estado ng gobyerno sa anumang bansa pagdating na sa spiritual nabubuo na yung mga antikristo, yung mga laban sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Who is the door of heaven? Jesus Christ is the door of heaven of our faith. Who is the register of heaven? What is the name of temple of God? What is the name of genuine kingdom of God? Yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, kaharian ay pinaghanda ng tahanan sa langit. People of God. Mga chosen people of God. Mga lingkod ng Panginoong Kristo. Mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Buong tapang na naninindigan. Nananatiling tapat doon sa salita. Amen po ba? Amen. Nananatili doon sa salita na binigyan tayo ng tanda sa pagdiriwang natin. Kaya ang bundok ng Zion bunga sa pagkapanganay ng tagapagligtas na pinagiging perfect sa paniniwala. Pinagiging ganap sa paniniwala. Naririnig natin yung naghahatid ng kapayapaan ng mabuting balita ng kaligtasan ng ating kaluluwa na kung babalik ang tagapagligtas sa bundok ng Zion, makikita natin ng mukhaan. Klaro po ba? Amen. Yung hula na magaganap sa i-apply natin ngayon, reality, babalik siya sa bundok ng Zion Pagdating nyo sa Book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Maliwanag po ba na nagaganap sa atin ngayon yung hula na pinaninindigan natin pagdating sa paniniwala yung hula? Meron tayong buhay na pag-asa pinangahawakan na kung babalikan tagapagligtas darating tayong ikinabubuhay natin sa pagtatapat ng paniniwala yung tanda ng patotoong ginawa niyang alaala na hindi natin kalilimutan at hindi natin lilimutin kundi aalalahanin natin ito araw at gabi. Ano man ang nangyayari sa buhay natin sa ilalim ng silong ng mga langit. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Naririnig niyo po ako? Amen. Transparent po ito sa social media na pinaghihiyawan sa technology. Ang pag-ibig na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Huwag natin entertaining yung trial. Labanan natin yung trial. Kaya ang kaligtasan para sa matatapang, manginindigan tayo sa katotohanan. May tanda tayo ng patotoong paniniwalaan. Nakikibaka tayo sa mga antikristo. Nakikibaka tayo rito sa mga ipokritong sa sarili lang nakaisipan nila nananangan. Maliwanag po ba sa atin na meron tayong ina-apply in reality na paniniwala na nangyari at ginawa ng tagapagligtas natin yung alaala na ito yung napakadakilang remembrance na iniwanan sa atin, na aalalahanin natin, na mapalad tayo na umaalala at gumugunita ng remembrance na binantay, naaalala natin na sa muli niyang pagparito'y darating tayo sa darating siya na darating tayo sa katapatan ng ating pananalig at paniniwala nabubuhay tayo sa pagtatapat ng pananalig at paniniwala nating lahat. May naramdaman po ba tayong kaipokritohan? Sinusunod ko yung sinabi kay Propeta Isaias na saliksikin sa banal na kasulatan na hindi nakakailangan ng ibang aklat ang banal na kasulatan. Ang hula po ang nagpapatatag at nagpapatibay sa mga iglesia. Tayo ang mga believers ng Panginoong Kristo na itinakda na tagapagmana ng pangako, na may mga tatak ng espiritu ng pangako, kaya tayo nagpapatotoo. Amen po ba? Buhat pa sa pasimula. Nakilala niyo po ba stand ng bundok ng Zion? Ang bayang hindi pinabayaan na umaawit ng mga bagong awitin na himno salmo. Mapalad ang sino bang iglesia na ang kanlungan ang karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo Amen po ba? Amen. Bayang hindi pinabayaan ng Panginoon Diyos Naunawaan po ba natin kung bakit isinugo ang Panginoong Jesucristo para doon sa bayang hindi pinabayaan pinagtangi ng nalalabing panahon Pagtatanyag ng kaarawan ng tagapagligtas natin ito Naunawaan po natin yung sinabi ng tagapagligtas natin, napakaklaro
Ako ang pintuan ng aking mga tupa. Who is the greatest shepherd of our faith? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. That is the door of our faith. That is the key of our faith in the resurrection, go to heaven. Eto, naninindigan ako sa harapan ng maraming tao na nakakarinig ng programa ng channel ng Bundok ng Zion. Eh, ang Panginoong Jesucristo magpapakilala ng Bundok ng Zion sa buong mundo eh. Amen po ba? Amen. May kapangyarihan pa may Diablo ngayon. Sa mga duwag, hello! Sa maibigin sa mga pakinabang sa mundo. Ang kaligtasan para sa matatapang ay naninindigan doon sa hula. Sa mga duwag, ipinaghanda rin ang pagdurusa araw at gabi. Hello! People of Zion. Ang Zion dito na binabanggit, mga tao na tatalima sa ating tagapagligtas. Kaya ganun po ako naninindigan na walang takot akong nararamdaman para marinig ito ng nangangailangan ng kaligtasan at pag-asa natin bawat isa. Yung magugutomin sa spiritual, sa kabanalan, yung mauuhawin sa kabanalan. Jesus Christ is the greatest water of our faith. The greatest values, the greatest value of our faith. Jesus Christ is the greatest bread of life. Jesus Christ is the greatest light of the world. Amen po ba? Amen. Kung hiwalay tayo sa salita, mag-grow ba yung wisdom natin? Naunawaan po ba natin? Kapag nauuhaw tayo, naghahanap tayo ng tubig para makainom at mapawi uhaw natin. Who is the water of our faith? Who is the air of our faith? Who is the oxygen of our faith? Kapag nawala ang hangin sa sanlibutan, hindi tayo makahinga. Sa spiritual, kapag nawala, ang Espiritu nagbibigay buhay sa atin bawat isa. Mananatili tayong patay dito sa pagiging tao natin. Amen po ba? Amen. Nakuha natin yung logic. Sa pagiging tao natin, pag nauuhaw tayo, hinahanap natin yung tubig eh. Pagdating sa paniniwala, who is the water of our faith? Isa lang ang pangalan nung napakadakilang value nung ini-apply natin in reality sa buhay natin. Amen po ba? Naunawaan po ba natin na ang kausap ng tagapagligtas mga banal na apostol ng Kordero? Ang haligi ng puta ng iglesia ng Bundok ng Zion na mayroong patotoo. Tinutulan na po ang Antikristo. Ito hong naririnig natin na pagtatanyag ng katangi-tanging kaarawan na itinangin ng Panginoong Diyos sa lahat ng sasaksi sa pagkabuhay na mag-uli. Tayo po ang pinagtangi ng huling panahon. Tayo mga itinakda na sinelyuhan pagdating sa paniniwala na manatili tayong tapat sa paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli dahil ang tagapagligtas natin ang ibinigay at isinubong pinakatanda na paniniwalaan natin pag nagliliwang tayo ng araw ng Sabat na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na meron tayong tanda na pinaniniwalaan na nagbabalik tayo ng maraming karangalan sa Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Doon naman sa mga Antikristo na laban sa hula, laban sa tagapagligtas, magpaparating naman ang sumpa hanggang doon sa mga henerasyon ng mga naglihim ng hula para parangalan ng Panginoon Diyos na lumalag ng langit at lupa buhat sa pasimula. Amen. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Naunawaan po ba natin yung naririnig natin sa social media? Amen. Huwag kung kailan huli na ang lahat, tsaka tayo nagpapakita ng kaipokritohan na may takot tayo sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Malalakas at nakikisig, marurunong, mangmangat mahina. Mga sikat na tao sa ilalim ng silong ng mga langit, isa lang ang lalapitan at tatawagan nating pangalan. Kaya ordinary sa social media po itong pagtatanyag ng kaarawan ng Panginoong Jesucristo ngayon. Last days,
Lahat ng tulog sa paniniwala, ginigising na tayo sa paniniwala upang ihanda na tayo na upang tayo'y maging matibay at matatag na tayo'y naninindigan sa paniniwala na may hula ng mga banal na propeta na tayo ang magiging tanda sa lupa na magbabalik ng karangalan sa Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa na sa pangalan ng Jesucristo, mga saksi tapat yung nagbabalik na maraming karangalan sa Panginoon Diyos, buhat ng lalangin ng langit at lupa at lahat ng maraming mga bagay sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung kahayagan ng One Spirit? Nagsalita ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo sa huling panahon. Nagpakilala siya Pinakilala niya yung pagiging larawan ng pagiging tunay na Diyos niya, na ang Diyos natin na sinasambi, Espiritu at walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Nahayagang larawan ng tunay na Diyos natin, na Espiritu at tunay na Diyos natin, ang lalangin niya, ang langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan din ng salita. Dumadaloy ang karunungan at kaalaman at biyaya ng pananampalataya at pag-asa at kagalakan nating lahat na iisang Diyos na tunay ang sinasamba natin pagdating sa paniniwala. Makasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. The highest form of wisdom and knowledge all over the nation in the seventh continent. Hello, people of Zion! Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya sinabi ng Panginoon Jesucristo sa mga banal na apostol ako ang pintuan ng aking mga tupa. At merong mga tupang nadaya sa iba't ibang panig ng 7 kontinente. Na sino pumipisan sa mga tupa? Ang Panginoon Jesucristo. Sinabi ng Panginoon Jesucristo sa mga banal na alagad ng apostol ng Cordero na siya ang pintuan, siya ang papasukan ng ating paniniwala. Amen po ba? Hindi po temporary, literal na pintuan itong dapat na maging mindset natin. Spiritually po, purely. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung pintuan ng pananalig at paniniwala natin? Ginawa tayo ng tanda upang maging silyado tayo sa paniniwala. Kaya yung mga nanlalait, nangahama, namumutya, nanlilibak at nangiinsulto. Pinararaan ko lang sa tenga ko yan. Ang kahalili ng mga mapangutya, mapamintas, mapagmataas at mapagyabang, mapag-insulto. Gaya lang sila ng mga damit na naluluma, na magkakagula-gulanit. Alam niyo ba yung bayang hindi pinabayaan, nasa palad ng Panginoong Jesucristo yan. Araw at gabi bukas ang pintuan ng bundok ng Zion pagdating sa technology, sa social media, sa YouTube. Aling relihiyon ba ang binibigyan ng ratings ng YouTube ngayon? Isa lang ang binigyan ng ratings ng YouTube ngayon. Hindi naman paramihan ng miyembro. Amen po ba? Hello! Kaya yung paramihan ng miyembro, sila mismo nagkakagulo Nagnanasa sila sa kayamanan Mga pinagdadaya nila doon sa mga puso walang malay. Nag-donate naman yung mga nabiktima ng mga walang malay sa katotohanan. That is true. Masakit tanggapin ito. Yun ang katotohanan. Pero hindi na bago. Nabilala niyo po ba yung ipapahayag sa social media? Maiksi na lang ang lakad ng tao ngayon. Kaya itong maiksing panahon, itinangin sa atin lahat Talagang nationwide, worldwide ang pagtatanyag ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng may pandinig. Ang may pandinig, makinig ng mabuti at unawain na natin. Makakilala natin ang Panginoon Diyos na Espiritu siya, nahayag siya sa ikatlong araw Kaya tayo, mga saksi sa pagkabuhay ng maguli, nagte-testimony tayo Maangkan at lahi ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi, mga bagong nilalang pagdating sa paniniwala. Pakaisipin nga po natin, bilang nasa taong kalagayan na tayo, isinilang na tayo sa pagiging tao. Hindi ang conversation natin, ang transformation natin pagdating sa paniniwala, spiritually na ang paniniwala ng transformation. Amen po ba? Amen. Hindi na po pwedeng sa pagiging tao tayo magkaroon pa ng pagsilang muli. Spiritually na ang pagiging born of God.
Kaya lahat ng hindi tatalima, hindi maghahari sa atin ang tagapagligtas pag hindi tayo tumalima. Nanawaan po ba natin pagtalima? Kaya maraming tuso, gusto rin maligtas, ayaw naman tumalima, ayaw manindigan. Pag nakakita ng mga bagay sa sanlibutan, takot na takot. Mas iniibig yung mga bagay na nakikita sa sanlibutan. Amen po ba? That is the reality. Ito yung image natin pagdating sa physical eh. Ito yung lifestyle natin. Aminin natin. Pagsisihan natin. Hindi na bago. Since birth pa lang ng pagiging tao natin dito, sino dinaya ni Satan? Si Eva. Saan ang galing ang tao? Si Eva ginamit na instrumento para kalatan ng mundo ng tao eh. O sino dinaya ni Satan? Si Eva, the mother of flesh. Kaya yung curse na dumating kay Eva, pag magsisilang si Eva, naging duro siya sa pagsisilang ng kanyang sanggol. Si Adam naman, may consequence din siya. Sa katas ng kanyang pawis, kakain siya ng tinabay. Magsasakripisyo tayong lahat. Si Satan, ano ang consequence ni Satan? Mauwi siya lahat yung ginagawa ni Satan eh. Mauwi siya wala. Alabok ang lalakaran ni Satan. Alabok din ang kakainin ni Satan. Di mauwi rin siya wala lahat. Naunawaan natin kung paano tayo i-conversation ng ating tagapagligtas. Naunawaan natin yung bayang hindi pinabayaan eh, mga tao at lingkod ng Panginoong Jesucristo po. Amen. Hindi nga niya tayo pinagtatayo ng building at hindi doon siya mananahan eh. Sa puso natin mananahan at isip natin eh. Hindi mawawala sa labi natin, sa angkan at lahi natin ang paniniwala. Naunawaan po natin yung conversation at transformation spiritually purely. May tanda ng patotoo ang paniniwala at kaligtasan na pinangako sa atin bawat isa upang bigyan natin ng karangalan at kadakilaan at walang hanggang kaluwalhatian ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula sa pangalan ni Jesucristo na ating ikabubuhay pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin. Amen. Kaya pinangaral ng mga banal na apostol eh, makasaksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli pagdating dun sa Aklat ng Gawa chapter 2. Amen. Yan po yung mga testimony tinatayuan at pinaninindigan natin. Huwag tayo makigaya dun sa mga napakaraming haka-haka na inililihin yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Huwag natin gayahin yung lakad ng masama sa sanlibutan. Ang Panginoon Diyos ang nagpatunay, inililihim naman ng mga antikristo. Paano natin mapipigilan yung katotohanan? Ay ang Diyos ang katotohanan. O di may hangganan ng lakad ng mga antikristo. Amen po ba? Amen. Hello, people of Zion. Amen. Ganito po kaprangka, ganito ka-serious ang paghahayag ng katotohanan through social media. Kaya nasasabi ko, hindi na ako nakakaramdam ng takot eh. Matagal natin pinagmungkahi ang Panginoong Jesucristo eh. Kaya bilang inyong lingkod, daaba at mahina at magmang eh. Pinagsisisihan ko ang lahat ng pagkukulang ko eh. Kaya buong tapang akong itinayo sa harapan nyo na ipaghiyawan ang pagtatanyag ng kapurihan at kadakilaan ng Panginoon Diyos buhat at pasimula. Bilang saksi tapat sa pagkabuhay ng magulang. Nangyari po ba sa atin yung Ephesians chapter 2 verse 20? Kung hindi napagitan, kung hindi naparito ang taong si Jesucristo, yung bang mga antikristo, yung mga nagdi-deny, yung mga naglilihim, yung mga nagtatatwa, may ipapangaral ba sila? Kaya naparitong taong si Jesucristo bilang tagapamagitan, nagdusa pa siya sa on the cross upang mahayag ang larawan ng pagka-Diyos ng tunay na Diyos buhat sa pasimula, na Espiritu ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Hello, people of Zion. Naway mabilis nawa at madaling mangyari na sa kalooban ng Panginoon Jesucristo sa pagkabuhay na maguli, sa pakikibaka, sa digbaang nagaganap spiritually, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga nagsitindig na naparito ng mga antikristo na laban
sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Naway madali na mangyari ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na dumating na ang katuparan ng hula sa mga naparito, na sinira ang tipan ng ating tunay na isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang prinsipe ng ating paniniwala, ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating bawat isa. Amen po ba? Amen. Tignan niyo, hindi sa Diyos. Ano ang dumadating? Kahihiyan. Amen po ba? Amen. Ang hatid ng tagapagligtas, kapayapaan kapanatagan, katiyakan at pag-asa ng kaligtasan natin bawat isa. Nababasa po ba natin yung lifestyle ng tao? Araw-araw na lang na ginawa. Mapagkailangan ng tao. Nasaan yung budhi natin para bilang tao gampanan natin yung tungkulin natin at alayan natin ng mabangong hain at handog at papuri at pasasalamat ng Panginoon Diyos na nagpahiram sa atin ng buhay at lumalang ng maraming bagay upang tayo'y mabuhay sa ilalim ng sinong ng mga langit. Where is your responsibility about man? Pasalamatan natin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo sa saksing tapat sa pagkabuhay na magulo. Ibalik natin yung karangalan na hinahanap niya sa isang taong katulad mo. Amen po ba? Amen. You and me, that is the man of God. Hayagan po ito. Ikaw at ako ang nakatala sa langit. Ikaw at ako ang may responsibilidad upang itanyag natin ng karangalan at kalawalatian at kadakilaan at kapurihan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimulan ng lalangin ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Nakilala natin ang tunay na Diyos natin na sinasamba sa Espiritu at katotohanan na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. The greatest, marvelous. Ito ho yung kagilagilalas na kababalaghan na ganap na nalalatag sa social media. Amen po ba? Amen. Isa lang ho ang Diyos ng Iglesia ng Bundok ng Zion na pinapupurihan at sinasamba sa Espiritu at katotohanan na saksi sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po ba natin kung ano pangalan ng bayang hindi pinabayaan, na kinukop, kinahabagan, kinaawaan ng Panginoon Diyos? Lahat ng sasaksi magpapatotoo tatalima sa pagkabuhay na maguli na ikabubuhay natin ito sa pagtatapat ng paniniwala nating lahat. Covered tayo sa salvation, covered tayo sa doctrines of baptism, na nilinis niya ang maruming budhi natin upang nasain niyang tahanan ng puso't isipan natin, na hindi nawawalay sa labi natin yung tanda ng patutuo, na ito yung selyo ng pananampalataya natin, na nakaukit sa puso't isip natin, nahahayag sa labi natin, na hindi nawawala yung katwiran ng patutuo, na ikinabubuhay natin sa pagtatapat ng paniniwala. Sinabi ng tagapagligtas, hindi ko naaalalahanin pa ang kasamaan at pagkukulang niyo, kundi patatawarin ko kayong lahat. Do you read me, people of Zion, to all believers, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Amen. Sino ang nag-ukit sa puso natin at nagsulat? Nung naririnig natin na natatanyag ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo, ang pagliligtas niya ngayon, nakahalili ng lahat ay kapanatagan at kapayapaan ng takbo ng buhay at lakad natin sa mundong ito, at binigyan tayo ng pag-asa sa muli niyang pagparito, na sa pagtatapat natin ng paniniwala ay manatili tayong tapat lahat sa paghihintay at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito, upang natnan niya tayo na nagbabalik ng maraming karangalan at kadakilaan at kaluwalhatian sa isang Diyos na tunay, ng Diyos ni Padre Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Naunawaan po ba natin? Amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. People of God, listen carefully, people of God, registered in heaven. Jesus Christ is the King of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, one true God. That is the door of our faith, go to heaven. That is the way, the truth, and the life, going to heaven. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin?
isang mangmang at mahina at dukha na naghahayag at nagtatanyag ng kagilagilalas na kababalaghan na saksi sa pagkabuhay na maguli na mayroong tanda ng paniniwala na iniukit sa puso at nakasulat sa kanyang isip at hindi nawawalay sa kanyang labi ang hula ng mga banal na propeta na nagpapatibay at nagpapatatag sa bawat nakikinig, natatalima at magbabantay at mag-iintay sa muli niyang pagparito na datnang tayong nabubuhay tayo na may paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli na ipinagtatapat natin sa ikinabubuhay natin ng paniniwala na may tanda tayo ng patotoo ng ating Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po ba natin na nasa Panginoong Jesucristo lang ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan pagdating dito sa ilalim ng silong ng mga langit. Liban doon wala na kanino mang pangalan pa. Kaya yung Antikristo, makikilala natin na ginagamit nila ito sa paninila. Ginagamit nila ito sa komersyo para makinabang, para maging maganda ang buhay dito sa mundo. Hindi pagandahan ang buhay, kundi sa pagsunod at pagkalima. Dahil isa lang ang nagbibigay sa atin na maraming kaarawan eh. Yung ating tagapagligtas na gumawa ng tanda ng patotoo na ginabubuhay natin sa pagtatapat ng lahat ng paniniwala natin lahat na nagbabalik tayo ng karangalan sa Panginoon Diyos. Buhat sa pasimula, ang kataas-taasang makapangyarihan Diyos na lumikha ng langit at lupa at lahat ng mga bagay na nagbigay sa atin ng buhay at nagpahiram sa atin ng buhay na ito, yung pinakanapakandakilang responsibilidad natin na ibabalik na natin ang karangalan at kaluwalhatian sa isang Diyos na tunay buhat sa pasimula. Bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Naninindigan po ako sa hula ng mga banal na propeta. Hello, people of Zion. Listen carefully, people of Zion. Ang Zion po rito, yung mga iglesia na nangalat sa 7 kontinente sa buong mundo, sa maraming mga bansa, I am a poor servant. Nagagalak ang aking puso't pag-iisip sa isang mangmang at dukhang kalagayan na ang tinig ng pakaka ay maririnig ng mga participants, maririnig ng mga believers in Christ in the resurrection, maririnig ng mga tunay na mga iglesia na tatataka ng espiritu ng pangako. Mga saksi sa pagkabuhay na maguli, na buhat sa pasimula, magigising ang tunay na mga iglesia. Ang genuine church na registered in heaven, official in heaven, may tatak ng espiritu ng hula ng mga banal na propeta na nagpapatotoo sa social media. Hindi nawawalay sa ating labi yung patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya ang bundok ng Zion, nasa kamay at nasa palad ng Panginoong Jesucristo, araw at gabi. Bukas ang pintuan ng bundok ng Zion through social media on the air. Nag-ahatid ng mabuting balita ng kaligtasan at katiyakan at pag-asa nating lahat upang mapanatag na tayo sa ilalim ng kapighatian ng sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Nakakulong tayo sa kapighatian lahat, ang Kingdom of God, ang Church of the Holy Mount Zion. Ikinulong tayo sa kabagabagan. Hello, people of Zion. Hello, listen carefully, people of Zion. Isa lang ang kinauuyan ng lahat na ino-organize ng tagapagligtas na pangalan. Bagamat maraming sangkap ng mga iglesia, isa lang ang pangalan na nakatala sa langit. Iglesia ng bundok ng Zion na pinaghandaan ng tahanan sa langit. Saan ipapangalan ang mabuting balita ng kaligtasan na ang hatid nito'y kapayapaan sa mga makakarinig at tatatalima sa pagkabuhay ng maguli. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang karawan ng tagapagligtas ay malapit nang dumating. Amen po ba? Amen. Mangyayari na sino mang sumampalataya sa ating tagapagligtas sa pagkabuhay ng maguli, yaong lamang pinagkalooban at pinili at tinawag na maligtas. Joel chapter 2 verse 32. Joel chapter 3 verse 16 and 17. Sa gayon ninyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Zion. Hello, people of Zion. Narinig po ba natin kung saan tumatahan?
Sabi ng Panginoon Diyos, sa aking banal ng bundok eh. Kaya hindi pinabayaan ng bundok ng Sayon. Kinupkup ang bundok ng Sayon. Di, maliwanag na mga tao yung magpaparating ng karangalan sa Panginoon Diyos. Buhat sa pasimula, na makasaksi sa pagkabuhay na magtuloy. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung hula na mangyayari sa atin eh, pagka tayo yung diriwang eh, iisa'y doktrina natin lahat eh. Iisa'y paglilinis ng maruming, budhin natin lahat eh. Yung katwiran ng tanda ng patotoo na inaawit ng bayan na kinupkup ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, lahat ay tumatalima sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Klaro po ba? Klaro. Kaya tayo ay nagsusulit sa maraming pinagtitiisa dahil hindi malilipang kahalili nitong darating na karangalan sa bundok ng Sayon. Kung hindi naman tayo magsusulit at magtitiis sa lahat ng pinagtitiisa natin, wala tayong hinihintay na karangalang darating. Ngayon, sa dami ng pinagtitiisa natin, nakapaligid tayo sa maraming nangiinsulto, maraming nagtatawa sa atin, maraming namumutya sa atin, maraming nanlilibak sa atin, maraming namiminta sa atin. Pasbay lang natin yan. Hindi kayang pigilin ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ang banal ng bundok ng Sayon na kaharian ng Panginoon Jesucristo na pinag-aharian ng kanyang katwiran na may tanda ng patotoo, tayo yung magniningning sa kapurihan ng tagapagligtas dito sa madilim na dako ng sanlibutan at pag-uusapan ng maraming tao ang iglesia ng bundok ng Sayon na ang kaharian ng Panginoon Jesucristo ipinaghanda na ng tahanan sa langit. Tayo property ng Panginoong Jesucristo, tayo land of promise ng Panginoong Jesucristo, ang lupang pangako na sarili niyang mana. Amen po ba? Amen. Nagigets po ba natin? Nakakapit po ba natin? Amen. Kaya ito mga nagsilitaw, mga kasuklam-suklam at mga sinungaling na mga karal, sila din ang mapapahiya at madadaya sa huli. Dahil itong bundok ng Sayon, ito yung itinanging huling panahon na matatanyagang nakalulugod na kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli ang pangangaral ko sa social media na naninindigan ako sa tanda ng patotoo at hula ng mga banal na propeta na buong tapang ko itong pinaghihiyawan sa social media na patuloy akong sumasambuli at dumadalangin araw at gabi upang loobin ng Panginoon na ang aking mga labi ay ibuka at hindi ko pinipigil na mahayag ang nakalulugod na pagtatanyag ng kanyang kaarawan at kapurihan at kadakilaan at karangalan ngayon at magpakailan-kailan pa man. Naunawaan po ba natin? Amen. Naunawaan po ba natin? Sino nagbibigay sa akin ng complete sentence ng pangungusap na nilalabas ng labi ko sa social media? Hello, people of God, in the seventh continent, all over the nations. Ang inyong abang lingkod, isang hamak at duka at mangmang sa sanlibutan. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ito po ang aba niyong lingkod, isang instrumento ng ating tagapagligtas na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Transparent through social media. Nakikibaka sa mga bulang mga ngaral na sanlibutan. Nakabaluti ng kumpleto na armor of God. Amen po ba? Amen. Kaya sa lahat po nung nakakarinig, pakanasahin, pakauhawan natin, at talagang pakasuriin natin upang makatyak na tayo sa paghihintay at pagbabantay natin at nakatyak na tayo na ikinabubuhay na natin sa pagtatapat ang paniniwala na iginawa tayo ng tanda ng patotoo na kinabubuhay natin, na nakaukit sa puso natin at nakasulat sa isip natin yung tanda ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Hayag na po sa labi natin sa social media. Amen po ba? Amen. Na ang napaka-impluensya na content ng ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos ay pag-ibig. Hayag na hayag yung pag-ibig sa 7 kontinente sa buong mundo.
Dadali ng hangin ito sa bawat may pandinig. Amen po ba? Amen. Nothing impossible with God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Walang imposible sa Panginoon Diyos, sa pangalan ng Yesu Cristo na hindi marinig ito ng lahat ng may pandinig. At sino mang may pandinig, unawain na po natin mabuti dahil mapanganib ang panahon ng kawakasang itinangin niya. Kaya tayo po tumalima na at ikabuhay na natin ito upang kung ano man yung ating pakikibaka sa mundong ito maramdaman natin, sinasamahan niya tayo, pinaalalayan ng kanyang salita at katwiran sa pakikibaka natin sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Talagang may darating pang matinding kapighatian ng sanlibutan. Kaya lahat nung nagmamalakit, nagmamatayo, daratang pa ng matinding kapighatian ng mundong ito. Amen po ba? Amen. Ayun lang, nakalipas na COVID year 2020 na-surprise ang mga tao Naging nagkaroon ng discrimination na ang pamilya. Natakot dun sa virus na dumating. Ano po? How much more yung darating pa? Meron pang hulang matutupad pa sa panahon ng kawakasan na itinangin. At sinelyuhan yung mga sasama sa makikiisa at magpapasakop sa pag-iisip ng ating tagapagligtas. Ikabubuhay natin yung paniniwala na pararangalan natin ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula bilang mga saksin tapat sa pagkabuhay na magmuli. Maninindigan po tayo. Huwag tayong bibitiw. Sa hula ng mga banal na propeta, gawin natin kanlungan sa paniniwala ang karunungan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. At sa pamamagitan din ng kanyang salita, binibigyan tayo ng spiritual immunity. Natatagal tayo sa pagbabantay at pag-iintay natin na magaganap at matutupad yung lahat ng sinabi niya sa mga banal na propeta. At magniningning tayo sa kapurihan, sa kaluwalhatian ng kanyang kadakilaan bilang mga itinakda na sarili niyang mana, itinakda niya na sarili niyang lupain ang iglesia ng bundok ng Sayong, bayang hindi niya pinabayaan. Umaawit ang mga bagong awitin, ang bawat lalaki at babae na nag-aalay ng to God be the glory. Na napaka-makapagyarihan po ng Panginoong Diyos, pangalan ng Yesu Cristo, na ating tagapagligtas. Na tayo kinukupup niya, tayo kinakahamagan niya, ayaw niya tayong mapahamak, ayaw niya tayong makaramdam ng takot sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kahalili ng pagkatakot, kahalili ng kabagabagan natin, kapayapaan, pag-asa natin lahat. Sino ang gumagawa ng pagkatakot? Si Satan. Araw at gabi, maatungal si Satan. Dinadaya yung mga pusong walang malay. Hinahanap ni Satan yung mga kasama niya sa pagdurusa sa impyerno. Kaya magdesisyon tayo ngayon. Kung saan ba natin gusto. Madali magsalita, huwag tayo nagtatapang-tapangan. Talagang taong baba tayo ngayon. Kung natitira pa tayong tapang. Sabi nga doon sa aklat ng propeta si Banyas, maging ang mga sundali, magsisinig sa matinding takot sa darating na kalamidad. Pero doon sa mga may takot sa Panginoong Kristo na napasasakop at ginaganap natin yung katuparan ng ginawa niya, alaala na hindi niya tayo pinabayaan Maninindigan tayo dito sa alaalang iniwanan sa atin. Ito yung selyo natin bawat isa. Ang kahalili nito, kagalakan, kapanatagan, katiyakan, immunity natin ito. Spiritual immunity natin ito. Dinaragdagan niya maraming kaarawan natin sa mundo. Sinasamahan tayo ng kanyang salita at katuwiran sa maraming tagumpay na kakaharapin natin sa pakikibaka natin. Amen po ba? Amen. O, saan ang gagaling ang lahat ng source? Di ba sa ating tagapagligtas, isa na ang pangalan na masusumbungan natin na panggagalingan ng lahat ng victory nating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayong pa-epekto sa mga daya ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya nahamag ako doon sa mga nakakasama kong nakabago, matitibay, mga duwag pala sa lalakan ng katotohanan. Amen po ba? Amen. Huwag natin katakutan yung mga pumapatay. Siya naman, ang katakutan natin yung nagpaparusa at pumapatay ng buhay. Amen po ba? Amen. Saan galing ang Espiritong nagbibigay buhay?
Ang tagapagligtas ang Espiritong nagbibigay buhay na nadidinig natin na napaka-the greatest content, napaka-the greatest influencing of our faith. Ang Panginoong Jesucristo ng gumawa ng content na everlasting content. Siya lang ang gumawa ng konsepto na napaka-influencing. Liban doon, kanino mang pangalan, wala na. Sabi ng Panginoon, ako ang pintuan ng aking mga tupa. Hindi tayo pinagtatayo ng building. Sa paghahayag ng pagliligtas, inihayag ko yung tanda ng patotoo sa maraming nangangailangan ng kanyang tinig upang magkaroon ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin na. Ipamuhay natin itong tanda ng patotoo na ibinigay sa ating alaala na huwag natin iwawaray sa puso't isip natin araw at gabi. Amen po ba? Manindigan tayong lahat. Iisa lang yung doktrina na ginawa niya na ilan man tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga hindi dahilan ng kahirapan, hindi dahilan ng kaguluhan o kabagabaga ng mundo. Pag narinig ito ng mga itinakda niya magigising tayong lahat sa katotohanan. Amen po ba tayo? Amen. Manindigan tayo ngayon, hindi naman nawawala ng kabuluhan yung pag pinagtitiisan natin lahat Ano pakikinabangan natin? Buhay na walang hanggan Saan manggagaling yung source? Sa Panginoon Kristo na manggagaling yung crown. Ngayon, isipin natin lahat ng pinagtitiisan natin sa mundo. Yung hinahanap natin sa mundo. Nawawala nasisira lang. Nagbaback to zero tayo. Ngayon, pagdating sa pananalig sa spiritual, hindi nawawala ng kabuluhan yung pinagtitiisan natin lahat. Kaya ano bini sa ating lahat, magpakatibay at magpakatatag tayong lahat. Yaman hindi nawawala ng kabuluhan ng lahat nating pinagtitiisan para sa ating tunay na Diyos na tagapagligtas na siya ang magbibigay ng crown sa atin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Manindigan po tayong lahat. Huwag tayong maging duwag, huwag tayong mapagkailangan sa mga bagay na nasisirat, nabubulok. Pagkasahin natin kung ano lang yung meron tayo. Amen po ba? Amen. So, isitute lang natin, bigyan lang natin ng privacy yung pagiging Kristiyano natin dito sa mundo. Hello, people of Zion. Alam niyo, mga na-open dito, yung mga nasasaktan, ayaw umalis sa madilim na sanlimutan Ayaw umalis sa masamang lakad. Hindi na bago. Alam niyo kung bakit, lantaran na ito ngayon. Matagal na natin ipinagmumungkahi ang Panginoong Jesucristo sa galit Amen po ba? Tapos pagka may kalamidad na dumating, nagkasakit lang tayo, apo na ng tawag siya Panginoon dahil alam natin baka pangyarihan siya. Siya lang magsusolusyon sa buhay natin That is true. Amen. Lahat ng na-open. Lahat ng nasasaktan. Yun ang totoo. May maramdaman lang tayo sa rin. Pag malakas tayo, lakas ng loob natin, yayabang natin. Pag may naramdaman tayo sakit, apo na tawag sa Panginoon. Kukuha pa ng mga mananalangin O ngayon tayo manindigan. Pakilala natin sa buhay natin na yung binhi ng patotoo, nakaukit sa puso't isip natin. Hindi nawawali sa labi natin, sa angkan, sa lahi natin, sa apo natin, sa kaapu-apuhan natin. At hindi nakakailangan ng maraming pastor ng Panginoong Jesucristo para bigyan natin siya ng karangalan. Kundi siya ang gumawa ng panukala. Siya ang principal na panggagalingan ng source ng pananampalataya natin para maligtas tayong lahat. Amen po ba tayo? Amen. Kundi tayo ngayon na magiging bahagi ngayon para palakihin natin yung anak natin sa daan ng Panginoon upang sa pagtanda nila hindi sila mawawali sa daan ng katotohanan patungo sa kaligtasan nating lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po ba natin na ang Panginoong Jesucristo ang kinauwian ng lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan niya sa mga iglesia na ang tunay at genuine na iglesia yung nagpapatotoo. At yung mga impostor na mga nakangaral ngayon kitang-kita mo yung mga espiritu ni Satan na parang sila na ipinako sa krus. Amen po ba? Yan ang totoo. Kaya pati mga nakangaral ngayon, mga pastor na matataas ang karangalan talagang tatamaan sila ng puot at galit ng tagapagligtas ngayon. Ito ho yung pagsukat
sa mayroong matuwid na lakad ng pananalig at pananampalataya. Kaya yung nasasaktan dito yung mga nagkakaila ng hula. Gawin nyo, ginawa ng Panginoon Diyos yung kahayagan ng kanyang pagiging Diyos. Ikaila ng mga pastor ngayon. Dito sa hula magaganap na bigyan natin siya ng karangalan sa lahat ng kanyang pinagtiisan, sa lahat ng kanyang pinagmarasakitan sa iyo at sa akin. Ano ginawa ngayon ng mga Antikristo? Naunawaan po ba natin? Amen. Napaka-reality po nitong ginawa na panukala sa atin na ito yung iniwan sa atin ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, hukom ng mga hukom pagdating sa paniniwala. Wala nang ibang pangalan pang ibinigay sa silong ng langit para hanapin tayo, nasumpungan natin, the only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen po ba? Nakakamin po ba natin? Amen. Isa lang ang pangalan na lalapitan natin na pintuan pagdating sa paniniwala upang kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat at siya'y muling babalik sa kanyang kaharian at kukunin niya at isasama niya na sa kalangitan dahil ipinaghanda niya ng tahanan sa langit yung kanyang kaharian na babalikan sa muli niyang pagparito. Listen carefully, people of Zion! Do you read me, people of Zion? Nationwide, worldwide? Amen. Naririnig niyo po ako. Amen. Ang may pandinig, unawain po natin upang makamit natin yung katiyakan ng kaligtasan natin at pag-asa ng ating kaligtasan ng kaluluwa at kaligtasan ng pamilya at mga anak at mahal natin sa buhay. Huwag tayong magpa-showy-showy. Mapanganib po ang panahon ng kawakasan. Naunawaan po ba natin kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan at hindi kaligtasan nating lahat at kapayapaan at kapanatagan ng kaligtasan at pag-asa nating lahat? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya po nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya ganda ng lakad ng mga paan na naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan at kapanatagan nating lahat na kung babalik na ang tagapagligtas sa bundok ng Zion, makikita natin siya ng mukhaan sa alapaap. Naunawaan po ba natin yung hulang matutupad siya, i-apply natin ngayon? Na meron tayong spirit of remembrance, may spirito tayo ng alaala sa paglalakbay natin dito sa mundo. Bilang mga strangers, bilang mga refugees, bilang nakikipamayan dito sa mundo na hindi tayo taga-mundo. Ang pagiging citizenship natin in heaven, hindi ang earth. Mawawala ang lahat ng mga bagay sa earth. Pero yung itinangin niyang bayan niya, pinaganda niya sa heaven ng langit, ng tahanan sa langit. Resurrected by God's promise, ang lupay niya, ang land of promise, ang bundok ng Zion na hindi niya pinabayaan. Amen po ba? Amen. Naunawala natin yung pintuan ng paniniwala natin yung tagapagligtas natin. Pagdating sa Revelation chapter 1 verse 18, that is the key of our faith. Yan ang susi ng aking paniniwala upang ako ihanda sa kabanalan. Walang kapangyarihan ng hadis ng impyerno ng kamatayan sa mga binibigyan ng Panginoong Kristo ng susi ng paniniwala. Kaya doon sa mga nakakarinig, may susi ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan na ang Panginoong Kristo ang may dala-dala ng resources na crown na tatanggapin natin bawat isa sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya ay aling organisasyon na naglitaw na puspos ng haka-haka ang tatagal sa maluwalhating banal na bayan na hindi pinabayaan ng Panginoon Diyos, na lahat nagtatalima sa pagkabuhay ng mamuni. Ito yung kaharian niyang itinayo na hindi magagalaw at hindi matitinan. Ito yung kagalang-galang. Ito yung karespeto sa paningin at tandinig ng Panginoong Kristo ngayon. Amen po ba? Amen. Yung honorable na salita, ginagamit yan pagdating sa iglesia ng bundok ng Zion. Walang mananatilang honorable, kundi ang Panginoong Kristo ang honorable na kagalang-galang at karespeto. Amen po ba? Amen.
Kung may takot pa tayong nararamdaman, siya lang ang irespeto at igalang natin dito. Magpakumbaba po tayong lahat. Naunawaan po natin yung word of respect. Naunawaan po natin. Igalang natin pagka nagdiriwang na yung kaarawan ng tagapagligtas. Ito na yung nakalulugod na pagtatanyag ng kanyang kabutihan, walang hanggan at kagandahang loob. Bakit isa na po tayo ngayon? One doctrines, one baptism, one body. Iisa lang lahat ang tatanggapin natin karunungan, katalinuhan, kaalaman at pag-asa. Saan nanggaling lahat? Sa isang Diyos na tunay natin, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon at tagapagligtas natin. Ang hukom ng mga hukom pagdating sa paniniwala. Ang Panginoong Kristo. Kaya lahat ng gumamit ng pangalan ng Panginoong Kristo, pananagutan pa ng mga gumamit yan sa pandaraya nila, pagparito niya. Dito pa lang sa mundo, darata na sila nakasisindak, nakaihiyan at panginginig at takot dyan eh. Amen po ba? Amen. Hello! Sa lahat ng listeners at believers ng Panginoong Kristo. Kaya ganito po ka-stricto at ka-influence ang pagtatanyag ng pagliligtas at pangangaral. Matagal na nating pinagmumungkahi sa puot at galit ng tagapagligtas eh, pinagpapalit natin siya sa mga temporaryong bagay. Amen po ba? Amen. Yung mga nagsilikap, nung maabot yung pangarap, ano? Ang tataas. Ang tataas. Walang hihigit sa Panginoon. Walang hihigit sa hari ng mga hari. Walang hihigit sa Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi katangi-tangi ang Panginoon ng mga Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, ako ang Diyos kahapon. Ako ang Diyos ngayon. Ako ang pasimula. Ako ang wakas. Ako ang una. Ako ang huli. Amen po ba tayo? Amen. Napakadakila ng pagkukup sa kanyang banal na bayan, ng bayang hindi pinabayaan ng bundok ng Zion. Naunawaan na po natin ang kongregasyon ng Panginoon na inassembly niya sa paniniwala ng bunga sa pagkapangaray eh. Nakilala niya, nag-assembly ng kongregasyon. Yung churches niya, ginawa ng bese yung puso't isip natin na tahanan ng katwiran ng tanda ng patotoo. Silyado sa paniniwala. Kaya ako'y nagagalak sa pakikibakat, naghihintay at nagbabantay ako na masumpungan ko yung mga naparito, mga ni Kristo na mga manlulupay-pay na darat na nakasisindak, nakalituhan at takot eh. Amen po ba? At yan ang katayuan ko na minamasdan at inoobserbahan ngayon. Eh, meron na ako nakita nawawala na sa paligsahan. At meron akong napanood ngayon eh. Talagang estado na ang namamagitan. Amen po ba? Amen. Kaya nagagalak ako sa isang mahina at mangmang na kalagayan ng kaharian na pinagkaloob at pinagkatiwala po sa atin. Ang bundok ng Zion na pinaghanda ng tahanan sa langit na opisyal. Makikilala natin ang paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Nananatili akong tapat at hindi ako humihiwalay sa patotoo. Naninindigan po ako ng buong tapang. Dahil yan yung biyayang galing sa langit na tinanggap ko na binigay sa akin. Yan yung damit ng kabanalan ko. Yan yung baluti ko. Yan yung armor of God ko. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan po natin kung paano ako tinawag. Pinaghihiyawan ko ang tanda ng patotoo through social media ng buong tapang. Na walang alinlangan, walang ikinahihiya, naninindigan, nagsasalita ng salita ng katotohanan na nagpapatotoo sa social media, nasa isang awardee ng gobyerno ng ating minamahal na bansa, awardee ko ng National Housing Authority. Inilayo sa kapahamakan ng Panginoon Kristo sa mga bagay na temporary na nakikita. Amen po ba? Payapa na naninindigan sa katotohanan na naghahasik ng katiyakan ng kaligtasan ng bawat isa na nakakarinig at nakakapanood ng channel ng Iglesia ng Bundok ng Zion na sariling bayang pag-aari ng Panginoon Kristo, ng bayang kinupkup niya na hindi niya pinabayaan kundi pagliliwananin niya sa kaluwalhatian at kadakilaan ng kapulihan ang banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. So kami po ay talagang nagagalak na ipaghiyawan sa YouTube, sa social media,
ang talagang napakadalisay na aral na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa pag-asa at kaligtasan natin bawat isa. Nagbilin po sa atin na kung maraming nangangarap, magsuri tayo upang huwag tayo manatili sa pagkakaligaw at makalaya tayo sa pagkakaligaw at makatyak tayo sa pag-asa na kaligtasan natin bawat isa. Huwag tayong maging paimbabaw sa mundo. Takasan natin yung kapaimbabawan ng mundo. Amen po ba? Amen. Sabi ni Apostol Pedro, ang banal na kasulatan nilagay sa banal ng bundok ng Sayon, ang batong panulok, ang sino mang sumampalataya sa muli ng pagparito, na siya rin ang naghanda sa ating lahat. Hindi tayo mapapahiya, kundi binibigyan tayo ng pangako, na tapat na pangako, na kumahayag na siya sa alapaap, lahat ng nakatulong at na mahiga na iglesia, gigisingin niya at sasalubong sa alapaap. Lahat ng nakatayo na nagtiis hanggang tapat, nagtiis hanggang wakas, hanggang sa muli niyang pagparito, sasalubong din tayo sa alapaap na sa isang mata, yung may kabulukan ay mapapalitan na walang kabulukan. Magiging katulad niya na tayong Espiritu. Amen po ba? Yan ang pinaniniwalaan at stand ng bundok ng Sayon, na sa pagparito ng tagapagligtas dumating sa atin yung crown na walang hanggang, dala-dala ng tagapagligtas na ibibigay sa atin at mapapawi na ang lahat ng kapigatian at hirap natin na sinanay tayo dito sa madilim na sanlibutan. Kahalili ng lahat ng ito ay kagalaang walang hanggan. Amen po ba? Amen. Nanawagin po ba natin yung habilin at yung katiyakan ng pag-asa ang binibigay sa atin ngayon? Kaya ako po yung nagagalak at nagpapasalamat ako doon sa mga believers, sa mga listeners, sa magiging participants ng Panginoong Kristo. At hindi naging dahilan na hindi natin matinig ito at wala na tayo magiging dahilan pa. Last days na po yung tinangin ng Panginoon upang tayo makapagsisid, makapamahinga at takasan na natin yung mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala at kapaimbabawan ng lakad natin bilang tao dito sa mundo. Hindi na po mahalaga yung hindi na po ako nakakaramdam na ma-open pa yung nakakarinig. Hindi na mahalaga kung ito ba'y magiging viral o magiging trending. So ang sinasampalatayaan ko rito bilang tao itinayo ako ng Panginoon at ibinukay yung labi ko na kinukumpleto yung salita ng pangungusap sa labi ko na inilalabas ko yung kahayagan ng pagliligtas at pagtatanyag ng kanyang kaalawan na ito na yung nakalulugod na paghahain ng karangalan at pagbabalik ng karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan sa ating tunay na Diyos na si Kristo Jesus na saksi ko sa pagkabuhay na maguli na naninindigan po ako. Amen po ba? Amen. Natawaan po ba natin? Amen. Itinayo ako upang ipaghiyawan ko ang kaarawan ng tagapagligtas na ito yung pinaghihiyawan kong itinagtangi niya tayo yung huling panahon na magkakaisa na tayo ng pagtatanyag ng kanyang karangalan at kaarawan. Pagsisisi. Magpapasakot na tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas natin. Hindi po ako itinayo dito para magnasa ako, mag-trending dito. Itinayo ako sa harapan niyo upang ibalita ako sa lahat ng nakakailangan ng kaligtasan at kabusugan ng paniniwala nating lahat. Naunawaan po ba natin? Hindi ako kagaya ng ibang vlogger na ginagamit ang pagiging vlogger para makinabang sa social media. Ginamit ako ng Panginoon bilang taong katulad niyo upang ihayag ito, ihasik ito upang pakinabangan natin yung katiyakan ng kaligtasan, pag-asa nating lahat. Amen po ba? Amen. At itinayo ako sa harapan niyo sa maraming pagsasanay. Kaya sa isang hamak at dukha, kalagayan at magmak na kalagayan, nagagalak yung puso't isipan ko. Dahil dinamit ako para magsalita ng hula ng mga banal na propeta sa buong sangkatauhan at makarating ito sa lahat ng may pandinig upang huwag tayong mawalay sa katotohanan kundi tumanggap tayo ng putong at pag-asa at buhay na walang hanggang bawat isa. So maraming pong salamat sa lahat ng mga nakakarinig ng programa ng channel ng Bundok ng Sayon na may dumating sa atin ng espiritu ng pagkaunawa, kauhawan ng pag-ibig, kabanalan at pag-asa nating lahat na sa kalooban ng Panginoong Kristo. Isa lang, ang pinagpapapuli kong tagapagligtas natin, ang isang Diyos na tunay, na nagbigay sa atin ng walang hanggang content, walang hanggang concept, na ikabubuhay natin sa pagtatapat na mag-iintay at magbabantay tayo. Na daratan niya tayo, na may narinig tayo maghayag ng katotohanan, na dito tayo mananatili tapat hanggang wakas.
hanggang sa dumating siya na kinabubuhay natin yung tanda ng patotoo na binabalik natin yung maraming karangalan sa tunay na Diyos na walang ng langit at lupa. Buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Kaya ako po'y nagagalak na bilang katulad yung tao upang ipaghiyawan ko ito sa maraming tao sa mapagkailangan ng pag-asa at kaligtasan natin lahat. Dahil ang kinauwian ng ating tagapagligtas, siya ang pinanggagalingan ng resources, ng knowledge, ng wisdom, ng kaalaman, ng pagkaunawa. Siya ang nagbibigay ng pagtitiis sa pakikibangan natin lahat para mapaglabanan natin ang lahat ng uri ng tukso ng sanlibutan. Kaya to God be the glory, people of Zion. Nagagalak ang inyong abang lingkod. Nagparating na sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas at marinig natin ang katotohanan na gagawin natin kalungan upang tayo makatiyak na mapuspos na tayo ng pag-asa, na kaalaman at pagkaunawa na may katiyakan tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Muli, binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay naman muli. God bless, people of Zion, people of God, kingdom of God. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, maraming pong salamat. Naway pagpalain tayong lahat spiritually, dumating sa atin ang katotohanan, dumating sa atin ang pagkaunawa, upang bigyan natin ng kapulihan at karangalan ng ating Diyos na tunay buhat sa pasimula na mga saksi dapat sa pagkabuhay na maguli, na naunawaan natin na ang Diyos na sinasampa ng bundok ng sayo ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Balik po tayo sa Revelation. Sinabi sa Revelation chapter 22 verse 7, mapalad na nakarinig at tumutupad ang aklat ng hula na ito, sapagkat ang katuparan ng aklat ng hula na ito, ang tagapagligtas natin, ang pinakatanda ng selebrasyon natin sa pagdiriwang natin, na inaawit natin yung kanyang walang hanggang kabutihan, yung kanyang katuwiran na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na mapalad ng sinong nakarinig at gaganap ng hula na ito. Ang sabi ng ating tagapagligtas, ako'y madaling paparito. God bless, people of Zion. To God be the glory, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. To God be the glory, Lord God Almighty in the heaven and the earth, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong may buong kagalangang umawit ng pupuri sa Panginoon sapagkat ating nalalaman na tayo ang bayan na kailanman ay hindi pinabayaan ng ating Panginoon Diyos. Isang bagay na marapat at napakadakila na ating ipagmamuri kung gaya't itaas natin ang napakadakilang pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Awitin natin mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy tayong mga galak na magtaas ng ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos.
Dakilang Diyos, Ama, na lumalang ng langit, ng lupa, at lahat-lahat ng mga bagay, nagagalak kami patuloy na ipagbunyi ang iyong kaarawan sapagkat dito'y nahayag sa aming puso at isipan na ikaw ang isang Diyos na tunay na hindi nagpapabaya sa iyong dakila at banal na bayan. Amen. Bagos, dumating pa nga Panginoon sa kapanahunan namin na kami kinakandili mo sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang salita. Sa pamamagitan ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay, ito ang umaaliw sa amin. Ito ang nagbibigay sa amin ng katatagan. Ito ang nagbigay sa amin ng katiyakan upang ipamuhay namin ang iyong katwiran na may pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ang naglagay sa aming puso at pag-iisip ng isang tapat na pananampalataya upang sa aming paglakad. Ihatid kami nito sa putong ng karangalan. Ang karangalang dahanda sa iyong bayan sa muling pagparito ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat Panginoon sa pagkaalam at patuloy mong pinapaalala sa amin na ikay hindi nagkukulang kailanman. Hindi mo itinakwil ang iyong bayan, bagkus ikaw ay naghanda ng isang tahanan ukol sa sangkalangitan na siyang paroroonan ng lahat ng mga banal na tatawagin mo sa pagparito ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Salamat Panginoon, dumating sa amin ang iyong makapangyarihang salita na nagtatag sa bawat sa amin at ito ang aming pinamumuhay at ayon din sa minagaling ng iyong kalooban, dito'y kumikilos kami ng naaayon sa kabanalan upang makita ng buong sanlibutan na ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos na tumataan sa banal na bundok ng Zion ay tunay na ang lahat ng mga bagay na nakasulat sa aklat ng mga banal na propeta ay nagaganap na sa iyong bayan at ito'y patuloy na mahanda na mahayag sa buong sanlibutan. Amen. Salamat Panginoon, ang lahat ng kalakasan namin na buhat sa iyo, patuloy namin tinataas ang aming dalisay na nagpapasalamat sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, aming tunay na Diyos at Panginoon. Mga lubos, mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi na Amen. Amen. Amen.